أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay ipagpatuloy po natin ang mga nasimulang talakayan po natin patungkol po sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Inshallah, so ipagpatuloy po natin ang ating nasimulang talakayan at ito nga po ang ang talakayan po natin ay ito po ang mga nakakasira sa pag-aayuno. Ang mga nakakasira sa pag-aayuno. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mashallah, watching from Bahrain. Ang pag-uusapan po natin ay mga bagay na nakapagpapawalang bisa o di kaya ang mga nakakasira sa pag-aayuno. Kahit pa ang usaping ito ay paulit-ulit na binabanggit at nile-lectures ng mga kapatiran natin, mashallah, jazahumullahu khairan, ay wala namang sigurong masama kung i-review po nating muli kasi baka nakalimutan na natin ang ilan sa mga nakakasira sa pag-aayuno. Kasi po malapit na po talaga ang pagsapit ng Ramadan na kung kaya ay kinakailangan nating ma-review ang lahat ng mga ito para po makaiwas po tayo sa mga gawain na maaaring makasira ng ating pag-aayuno. So number 1 po na nakakasira ng ating pag-aayuno o nakapagpapawalang bisa ng ating pag-aayuno ay ang sinasadyang pagkain o pag-inom habang nag-aayuno sa araw ng pag-aayuno sa Ramadan. Ulitin ko po, ang sinasadyang pagkain o pag-inom habang nag-aayuno sa araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay pa, paano? Halimbawa, nagsimula na ang Ramadan at ikaw ay kumain na ng iyong sahur o kayong yung kinain mo sa madaling araw bago pa man sumigaw ng adhan ng Fajr at pagsapit ng tanghaling tapat, sabihin nating after Dhuhr prayer, ay kumain ka o di kaya uminom ka ng sinasadya. Ibig sabihin talaga ng sinadya mo na wala kang sapat na kadahilanan, ay isa yon sa mga bagay na masisira ang iyong pag-aayuno. Okay po, siguro alam naman natin yung mga bagay na sinasadya o di kaya yung hindi sinasadya. Of course, kapag sinasadya, ibig sabihin talagang intention mo, nag-intention ka na ikaw ay kakain. Pero kung hindi mo sinasadya, siguro maaring sanhin ang pagkalimot o di kaya ikaw ay mayroong matinding karamdaman o ano pa man na katanggap-tanggap na kadahilanan. Ngunit kapag ang iyong kadahilanan ay hindi tanggap sa batas ng Islam o di naman kayo talagang sinasadya mo na ikaw ay kumain o uminom habang ikaw ay nag-aayuno, so automatic sira ang iyong fasting o di kaya ang iyong pag-aayuno. Malinaw po? Kasi po may mga pagkakataon na minsan hindi mo alam na ikaw pala ay fasting at nakakain ka o di kaya ikaw ay nakainom. So nangyayari po yon. Kasi sa akin mismo nangyari sa voluntaryo na pag-aayuno, hindi pa siya obligado, ay uminom ako ng tubig. Tapos pagkatapos ko uminom ng tubig ay saka ko naalala na fasting pala ako. Subhanallah. So sa ganong pagkakataon
ay siguro hindi mo yun sinadya. Talagang hindi mo siya sinadya dahil sa hinang pagkalimot. Ang ibig sabihin pala noon, kung nakainom ka nang hindi mo sinasadya, na ikaw pala ay fasting at naalala mo ikaw ay fasting, ay sadyang pinainom ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag halimbawa kung halimbawa tatanungin ninyo kung papaano kung halimbawa ay paggising mo, natulog ka, tapos paggising mo ay bigla kang napainom ng tubig at saka naalala mo na ikaw pala ay fasting. Okay, so ang gagawin mo ay unang-una tama ang iyong fasting at ipagpatuloy mo ito. Okay? Kung halimbawa ito po yung baso mo at pag inom mo ng tubig, nakainom ka ng tubig, sabihin nating tatlong lunok ng tubig at saka mo naalala na ikaw pala ay fasting, ay itigil mo yung kaagad. Okay? Itigil mo yung kaagad. Ibig sabihin huwag ka nang uminom pa. Dahil kapag uminom ka pa ulit na kung saan naalala mo na ikaw pala ay fasting, ay doon na siya masisira ang iyong fasting. Pero kung halimbawa, pag inom mo at nalunok mo na yung tubig at saka mo naalala na ikaw pala ay fasting, so tama ang iyong fasting, ipagpatuloy mo yon. So malinaw po? Malinaw ba mga kapatid? Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang sinasadyang pagkain o di kaya ang pag-inom. Ibig sabihin talagang sinadya mo na walang kadahilanan, hindi ka nakalimot o wala kang matinding karamdaman. Okay, sana po ay malinaw. Dahil kung sinasadya mo ito ay talagang malinaw na sira ang iyong fasting at babayaran mo ito kapag tapos na ang buwan ng Ramadan. Okay, yun po ang unang nakakasira. Okay, papaano naman po ang pagputol ng pag-aayuno dahil sa kalagayan ng trabaho? Okay, ngayon pag-usapan po natin ito. Halimbawa, dahil sa bigat ng iyong trabaho, okay, o di naman kaya ang trabaho mo ay talagang kinakailangan mo ng matinding energy. Sabihin natin talagang babad ka sa araw, na talagang uuhawin ka. Okay? O di naman kaya kung ikaw ay sabihin nating baguhan ka sa Islam. Okay, baguhan ka sa Islam at pagkatapos ay talagang hindi mo pa kayang idiretso yung pagfa-fasting mo. Okay, so ang usaping ito ay para sa inyo, lalong-lalo sa mga talagang mabibigat ang kanilang trabaho. So halimbawa na lamang mga nagtatrabaho sa mga pagawaan ng tinapay o nakakapagod at hinihinging trabaho at iba pa na katulad nito. Sila ay hindi libre o hindi malaya sa obligasyon ng pag-aayuno dahil ang pag-aayuno ay isang atas at mando para sa kanila ng Allah na tulad din sa ibang tao. So ibig sabihin, yung mga talagang mabibigat ang kanilang trabaho, okay, na kung saan kailangan nilang putulin ang kanilang pag-aayuno kapag talagang hindi nila kaya, ay pinapahintulutan silang putulin ito. Okay, pinapahintulutang putulin ito. Ngunit tandaan mga kapatid, tandaan natin na kapag pinutol mo ang iyong pag-aayuno, ay obligado mo pa ring bayaran ito pagkatapos ng Ramadan. Okay po, malinaw? Hindi po ibig sabihin na exempted ka na doon sa mga araw na yon na hindi mo maipagpatuloy ang iyong pag-aayuno dahil sa bigat ng iyong trabaho. Ngunit hindi ibig sabihin na talagang exempted ka na. Okay, kinakailangan mo pa rin itong bayaran. Bibilangin mo ang mga araw kung ilang araw ang hindi mo napag-ayunuhan at saka mo ito babayaran pagkatapos ng Ramadan. Okay, malinaw po? Okay. Meron po tayong mga mahahalagang bagay na dapat pansinin. Okay, patungkol po sa unang nakakasira ng ating pag-aayuno ang pag-inom ng sinasadya.
Okay, sa araw ng Ramadan na kung saan ikaw ay nag-aayuno. Okay, ang unang usapin dito na dapat nating mahalagang bagay na dapat nating pansinin, okay, unang-una, sino man ang nakakain o nakakainom o nakainom ng hindi sinasadya. Okay, ng hindi sinasadya. Okay, malinaw ng hindi sinasadya. Sino man ang nakakain o nakainom ng hindi niya sinasadya, ang kanyang pag-aayuno ay tama at tanggap. Okay po? Malinaw? Narinig ng ating mga brothers and sisters, ulitin ko, sino man ang nakakain o nakainom ng hindi niya sinasadya, ang kanyang pag-aayuno ay tama at tanggap. Gayunpaman, kinakailangan niyang itigil ang pagkain o pag-inom kung kailan niya ito naalala na siya ay nag-aayuno pala. Okay, di ba sinabi po natin kanina, pinaliwanag po natin kanina, halimbawa, kung ito po yung ating baso. Okay, sabihin natin natulog ka at pagising mo ay bigla mong kinuha ang baso at uminom ka ng tubig. At sa tuwing ikaw ay umiinom na ng tubig at saka mo naalala na ikaw pala ay fasting. So anong gagawin mo? Sa ganitong kalagayan, okay, kung kailan mo naalala na ikaw pala ay nag-aayuno, ikaw pala ay fasting, ay kinakailangan mo itong itigil. Okay, kasi baka mamaya pag inom mo ng tubig, halimbawa pag natulog ka, tapos pagising mo at hindi mo na malaya na ikaw pala ay fasting, hindi mo naalala na ikaw pala ay fasting, tapos uminom ka ngayon ng tubig. Tapos nung maalala mo na ikaw pala ay fasting, sabi mo, parang kulang pa, parang nauuhaw pa ako. Uminom ka pa ulit. Okay? So sa ganong kalagayan ay sira na ang iyong fasting. Bakit po? Kasi po talagang ginusto mo na ikaw ay uminom ng tubig kasi naalala mo na eh. Naalala mo na pero dinagdagan mo pa kasi kulang pa. Okay? So doon po nasira ang iyong fasting. Ngunit kung halimbawa ikaw ay nakainom at naalala mo at itinigil mo na kaagad ang pag-inom, ay tama ang iyong fasting, tanggap ang iyong fasting, ang iyong pag-aayuno, at kinakailangan mong itigil yun, yung pag-inom. Okay po, malinaw? Naunawaan po? Alinsunod po ito sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi niya, man nasiya wa huwa saim, okay, fa akala aw sharab falyatin sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Okay, ibig sabihin nito, sino man ang nakalimot, okay, man nasiya wa huwa saim, sino man ang nakalimot o nakalimutan niya at siya pala ay nag-aayuno, faakala aw syaraba, at pagkatapos siya ay kumain o uminom, falyatim sawmahu, kinakailangan na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, dahil katotohanan siya ay tunay na pinakain ng Allah at pinainom. So ito po yung katibayan natin na kung sakasakaling nakalimutan mo na ikaw pala fasting at nakainom ka or nakakain ka, ay tanggap at tama ang iyong fasting as long as itinigil mo yon nung maalala mo na ikaw pala ay fasting. Yun po ang unang mahalagang bagay na dapat nating pansinin. Pangalawa po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, narinig po, mashallah, alhamdulillah. Pangalawang bagay po na dapat nating bigyang pansin ay nagpapawalang bisa ang pag-aayuno sa pamamagitan ng anumang bagay na umaabot sa lalamunan na dumadaan sa bibig o sa ilong, na nangangahulugan o kumakatawan bilang pagkain o inumin. Halimbawa nito ay ang pagturok sa ugat na nakapagpapalusog. Yung ito po yung tinatawag nating dextrose. Okay? Kasi baka halimbawa na na-admit ka sa ospital, halimbawa nagpa-check up ka at kinakailangang saksakan ka tuturukan ka ng dextrose, ay yun ay kabilang sa mga nakakasira ng
ng pag-aayuno. Kasi po yung dextrose ay nagsisilbing pagkain ng ating katawan. Okay, ganun din yung talagang yung pagpasok ng tubig sa ating ilong at sa ating bibig. Okay, sa tuwing tayo ay magsagawa ng wudu, yung bang pagmumog at saka yung pagsinghot ng tubig sa ilong. Kung kaya kapag sa buwan ng Ramadan, kapag tayo po ay nag-aayuno, ay kinakailangan po nating ingatan o mag-ingat po tayo, lalong-lalo sa pagmumog at saka sa pagpasok ng tubig sa ilong, huwag po nating sobrahan. Okay, pero kapag hindi Ramadan, kagaya nitong mga normal na araw, ay pasobrahan po natin ang pagsasagawa ng pagmumog at saka ang pagsinghot ng tubig sa ilong. Ngunit kung ang turok ay hindi naman katulad nito, halimbawa na lamang ng penicillin, okay, bakuna at iba pa, ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno dahil ang mga ito ay hindi tinuturing na uri ng pagkain, inumin o pinanggagalingan ng mga ito. Okay po, malinaw? Kung halimbawa yung tinurok sa iyo ay halimbawa penicillin o di kay bakuna at iba pa na katulad nito, ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Pero po yung dextrose, okay, kapag tinurukan ka talaga ng dextrose, ay malinaw na nakakasira po ito ng pag-aayuno. Okay, malinaw po? Okay, pangatlo, meron ding ibang mga bagay na tulad ng nilalanghap o di kaya yung tinatawag na inhaler. Okay, yung inhaler o ibang bagay na may kinalaman sa panggagamot para sa may sakit na hika o asma na nangangailangan ng espesyal na kondisyon ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Okay, malinaw po. Kapag gumamit po tayo kapag halimbawa nahirapan tayong huminga, okay, at gumamit tayo ng inhaler, o di naman kaya ay yung mga tinatawag na ibang bagay na may kinalaman sa panggagamot para sa may sakit na hika o asma, okay, ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Okay, malinaw po? Sumunod, ang paggamit ng eyeliner, okay, eye drops o iba pang katulad nito ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Ulitin ko po, ang paggamit ng eyeliner, okay, para sa mga kababaihan, sa bahay lamang, okay, of course, huwag silang maglagay dito kapag sila lumabas. Huwag magpaganda kapag lumabas, kinakailangan sa bahay lamang at sila ay magpapaganda lamang sa kanilang asawa. Malinaw po? Ang paggamit ng eyeliner o eye drops o iba pang katulad nito ay hindi nagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Dahil walang katibayan o patunay na nagsasabi na ang pag-aayuno ay mapapawalang bisa sa pamamagitan ng mga ito. Bukod rito, ang mata ay hindi karaniwang daanan o lagusan para sa pagkain o inumin. Ganon din sa kung ano ang pinapatak sa ilong o tainga. Maliban pa rito ay kinakailangan ang higit na pagbabantay at pag-iingat sa pagpatak sa ilong. Dahil sa paghihigpit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pagpapalabis sa pagsinghot ng tubig ng isang nag-aayuno habang siya ay gumagawa ng wudu, dahil malinaw na nagpapatunay na ang ilong ay maaaring daanan papunta sa sikmura. Okay po? So kapag tayo ay nagwudu, sa pagmumog po at saka sa pagsinghot ng tubig sa ilong, kinakailangan wag po nating ipagpalabis. Huwag po nating sobra-sobrahan upang sa ganun ay hindi makapasok ang tubig sa ating lalamunan. So malinaw po mga kapatid? Okay po. Sunod na bagay na ating dapat bigyang pansin,
Okay? Kapag ang nag-aayuno ay gumagamit ng di makakaing bagay o nagbibigay kasamaan na tulad ng sigarilyo. Ayan, ito, sigarilyo. Para ito sa mga brothers and sisters na naninigarilyo pa din. Okay? Kapag ang nag-aayuno ay gumagamit ng di makakaing bagay o nagbibigay kasamaan na tulad ng sigarilyo, ang kanyang pag-aayuno ay sira at hindi tanggap. Okay? So pasensya na po sa mga brothers and sisters natin na na natamaan. Okay, hindi po tayo nagpapatama. Bagkus talagang sinasabi po natin ang katotohanan. Okay po? So, ang isang tao na nag-ayuno at siya po ay naninigarilyo, ay masisira ang kanyang pag-aayuno at hindi tanggap ang kanyang pag-aayuno. Ito ay dahil ginagamit sa karaniwang lagusan o daanan patungo sa lalamunan na ito ay ang bibig. At dahil na rin ang sigarilyo ay tinuturing na uri ng pagkain o inumin. Sumunod po na mga bagay na dapat nating pansinin, hindi nagpapawalang bisa ang pag-aayuno ang mga bagay na mahirap iwasan o hindi napapawalang bisa ang pag-aayuno ng mga bagay na mahirap iwasan. Kabilang narito ang usok. Ang usok ng pagkain at iba pa o alikabok na matatagpuan sa mga daanan at mga pagkaing tira na nakadikit sa ngipin, yung mga tinga-tinga, liban na lamang kapag ito'y inipon sa loob ng bibig at nginuya at pagkatapos ay kanyang nilunok. Okay, so malinaw po? Malinaw mga brothers and sisters? Okay. Number 2 po. Dumako tayo sa pangalawang nakakasira o nagpapawalang bisa sa pag-aayuno. Kasi ang una doon kanina, nabanggit natin, para po kay Brother Ahmad na nahuli, baka hindi niya narinig yung unang nakakasira sa pag-aayuno. Okay? Ay ang sinasadyang pagkain at pag-inom. Okay? At ang pangalawa ay ang pakikipagtalik sa araw ng pag-aayuno. Okay, kailan yon? Sa araw ng pag-aayuno. Ngunit kapag tapos na ang iyong fasting, na break mo na ang fasting, ay pwede mo nang gawin yon. Ang hindi mo lang pwedeng gawin kapag ikaw ay nag-aayuno pa. Okay, malinaw po? Ang pagkikipagtalik sa araw ng pag-aayuno. Okay, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylatas siyami, okay, arrafathu ila nisaikum. Okay, ibig sabihin, sa gabi ng Ramadan, ipinapahintulot o pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa. Okay, malinaw po dito sa inyong mga asawa. Ibig sabihin, kapag hindi mo asawa, ay iwasan mo po. Okay? Kaya't sino man ang makipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan, habang siya ay nag-aayuno, ang kaniyang pag-aayuno ay sira at napapawalang bisa. Okay, nasira ang kanyang pag-aayuno at nawala ng bisa din ang kanyang ayuno at kinakailangan niya ring palitan ang araw na iyon na nasira. Karagdagan pa dito, ipinapataw sa kanya ang mga kabayaran dahil sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin. Kapag wala siyang kakayahan na isakatuparan ito, ay ang mga sumusunod ay kinakailangan niyang gawin. Okay? Makinig po tayo mga brothers and sisters, lalo-lalo yung mga may asawa. Okay? Ang pagtatalik sa araw ng Ramadan ay nakakasira at nagpapawalang bisa ng ating pag-aayuno. At kapag nagawa ito, okay? At kapag nagawa ito, ay kinakailangan niya itong bayaran. Okay, yung araw na nasira niya. At bukod pa dito ay ipinapataw sa kanya ang kabayaran. Okay, alam niyo ba kung ano yung kabayaran? Kapag nagawa niyo ito,
or kapag nagawa natin ito, okay? Kapag nagawa natin ito ay kailangan nating magpapalaya ng isang alipin. Inshallah po, sasagutin po natin yung tanong niyo inshallah mamaya, brother. Okay, ang unang-unang kabayaran bukod sa nasira ang kanyang pag-aayuno at babayaran niya ito after ng Ramadan ay kinakailangan niyang magpapalaya ng isang alipin. Kapag wala siyang kakayahan na isakatuparan ito, ang pagpapalaya ng alipin, ang mga sumusunod ay kinakailangan niyang gawin. Okay, una. Okay, makinig po. Siya ay mag-aayuno sa loob ng tinatawag na 2 buwan. Okay? Siya ay mag-aayuno, okay, sa loob ng 2 buwan ng sunod-sunod. Okay? Ibig sabihin, walang palya. Okay? Unang-una, kapag nangyari ito, halimbawa kapag sabihin natin nakipagtalik siya sa kanyang asawa, ay nasira ang kanyang pag-aayuno at ang kabayaran nito ay magpapalaya ng isang alipin, at kung hindi niya ito may sakatuparan ay mag-aayuno siya sa loob ng 2 buwan, 2 months. Sunod-sunod po, brother and sister, na walang palya. Okay, kaya nyo ba yon? Ha? Kaya nyo bang gawin yon, yung talagang sa loob ng 2 months, sunod-sunod, araw-araw at walang palya? Okay? So, kinakailangan, iwasan po muna natin habang tayo ay nag-aayuno. Kasi po, ay pwede naman po natin gawin ito kapag tapos na ang ating fasting, kapag na-break na natin ang ating fasting. At kung hindi niya kaya o hindi niya maisakatuparan ang pag-aayuno ng 2 months ng sunod-sunod at walang palya, siya ay magpakain ng 60 katao na mahihirap. Yung 60 katao na mahihirap. Ito po ay alinsunod sa hadith na nabanggit na naiulat mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu na kanyang sinabi. Okay, sinabi ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, may dumating na isang lalaki. Okay? Hindi ko na babasahin yung Arabic niyan, dahil sa Tagalog na lang para po madali tayo. May dumating na isang lalaki sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at nagsabi. Ang kanyang sinabi, ako'y nawasak. Sinabi ng sugo, anong nangyari sa iyo? Kanyang sinabi, ako'y nakipagtalik sa aking asawa sa araw ng Ramadan. Okay? Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, makakaya mo bang magpalaya ng isang alipin? Kanyang sinabi ng lalaki na yon, hindi ko kaya. Kaya sinabi ng sugo ng Allah, makakaya mo bang mag-ayuno sa loob ng 2 buwan ng sunod-sunod na walang palya? Kanyang sinabi yung lalaki, hindi. So sinabi ulit ng propeta, makakaya mo bang magpakain ng 60 katao na mahihirap? Kanyang tugon yung lalaki, hindi. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, umupo ka. Kaya't siya'y umupo, at pagkatapos ng ilang sandali, may dumating na isang malaking lalagyan na naglalaman ng punong-puno ng datilis, yung dates, bilang regalo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga ito ay binigay ng sugo sa lalaking ito at nagsabi, magbigay ka ng kawang gawa sa pamamagitan nito. Tumugon ang lalaki, meron pa bang mas higit na kawawa o mahirap kaysa sa amin? Dahil dito, tumawa ang sugo ng Allah hanggang sa nakita ang kanyang mga bagang, at pagkatapos kanyang sinabi, kung ganon, ipakain mo na lamang ito sa iyong pamilya. Okay po? Ibig sabihin natin, ito po yung tatawag na kafara, yung kabayaran ng mag-asawang nagtalik sa araw ng pag-aayuno. Ito ang pagkakasunod-sunod na kabayaran. So sunod-sunod po yun ha, wag po kayong pumili ng ano.
Huwag po kayong mag-pick lang doon sa tatlo na binanggit natin. Kasi unang-una ay ang pagpapalaya ng isang alipin. Pangalawa, ang tinatawag na pag-aayuno sa loob ng 2 months ng sunod-sunod at walang palya. At kung hindi mo pa kaya ay magpakain ka ng 60 na katao. Okay? Hindi katanggap-tanggap sa sinuman ang magpakain ng 60 katao na samantalang kaya naman niyang mag-ayuno ng 2 buwan. Hindi rin maaari na siya ay mag-ayuno ng 2 buwan samantalang kaya naman niyang magpalaya ng alipin. Kinakailangan din sa isang babaeng asawa na magbayad bilang kabayaran sa nagawang ito sa parehong pamamaraan. Kung inakit niya ang kanyang asawang lalaki o di naman kaya kanyang tinugunan ng may kagustuhan ang pagnanasang sexual ng kanyang asawa kapag siya ay nag-aayuno, gayunpaman kapag siya ay biktima lamang ng pamimilit ng kanyang asawa, mananatiling sira at di katanggap-tanggap ang kanyang pag-aayuno. Okay, malinaw po, kahit pinilit ka lang, hindi mo naman talaga ginusto at nangyari, ay manatiling sira pa rin at hindi katanggap-tanggap ang iyong pag-aayuno. At ang kakailanganin niya lamang ay palitan ang araw ng pag-aayunong nasira nang walang pagbabayad na nakagaya ng nakasaad sa itaas o nabanggit natin kanina. Malinaw po? Okay, sumunod po. Gawain na may kahulugan ng anyong pakikipagtalik. Pagbulalas ng similya ng may kagustuhan sa paghalik ng kanyang asawa, paghawak sa kanya o sa pamamagitan ng pagsasarili, o ito yung tinatawag na ito yung sinasadyang pagpapalabas o anumang bagay na katulad nito. Ang kanyang pag-aayuno ay napapawalang bisa sapagkat ito ay pagnanasa na salungat sa gawain ng pag-aayuno, kaya't naman kinakailangan niyang palitan ang araw na nasira dahil sa gawaing ito nang walang kabayaran tulad ng nakasaad sa itaas kanina. Dahil ang kabayaran ay hinihingi lamang doon sa ganap na aktwal na pakikipagtalik. Dahil ito ay naaayon sa kung ano ang partikular na nakasaad sa teksto. Sumunod po, kapag niyakap niya ang kanyang asawa ng masuyong pagyakap, hinawakan niya o di naman kaya siya ay nag-iisip sa kanya at ang tangi lamang lumabas ay ang madhi o di kayong isang puting likido na parang laway na malapot na lumalabas bago ang paglabas ng similya. Ito po yung tatawag na sanhi ng pagnanasa. Ngunit hindi naman bahagi ng kanyang similya na kung kaya ay ang kanyang pag-aayuno ay tanggap. Okay po, dahil walang teksto na nagpapatunay na ang pag-aayuno ay nagpapawalang bisa ng tinatawag na madhi. Okay, naunawaan po na ibig sabihin ng madhi. Ang ibig sabihin ng madhi ay ito po yung parang puting likido na malapot na parang laway lamang na lumalabas sa ari ng lalaki at babae, sanhi ng pagnanasa. Okay, malinaw po. So sa kalagayang ito ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno kasi po ano lang na lamang yun. Hindi naman talaga siya totally similya na lumabas. Next po, kapag ang nag-aayuno ay nakatulog at nagkaroon siya ng panaginip at siya ay nilabasan. Ito po yung tatawag na wet dream. Okay? O mayroong bumulalas, ang lalim naman, nalabas sa kanyang kagustuhan. Dahil sa karamdaman o sakit, ang mga ito ay hindi nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno sapagkat ito ay naganap taliwas sa kanyang kagustuhan. Okay? Malinaw po. Kung halimbawa natulog ka habang ikaw ay nag-aayuno sa araw ng pag-aayuno at paggising mo ay may lumabas. Okay, sabihin natin habang ikaw ay natutulog at nanaginip ka, okay, nang hindi ka aya-aya na panaginip. At pagkatapos ay nilabasan ka, pagising mo may lumabas, ang tawag doon ay wet dream.
Okay po, wet dream at iyon pa ay bonus. Okay, kasi hindi mo po sinasadya. Ngunit ang sinasadyang pagpalabas nito, okay, ang sinasadyang pagpalabas nito ay nakakasira ng pag-aayon. Okay, dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung usaping sinasadyang pagpapalabas ng similya, okay, ay nakakasira ng pag-aayuno sa kahit ano pamang kaparaanan. Okay, halimbawa, ikaw ay nanood ng mga panoorin ng mga video na kung saan malalaswang video na maaring maging sanhi na labasan ka. Okay? O di naman kaya ay sabihin nating nakipag-chat ka sa mga babae. Okay, vice versa. Ganoon din sa mga babae nakipag-chat sa lalaki. Okay? Hanggang sa talagang hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili at nagawa ang pagpapalabas ng tinatawag na similya. So dito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nasira mo ang iyong fasting. Malinaw po. Ngunit kapag ang lumabas ay dahil ikaw ay nanaginip at hindi mo naman sinadyang ilabas, ay yung po itatawag na wet dreams ay hindi po nakakasira ng iyong pag-aayuno. So malinaw po. Okay, next na usapin. Kapag siya ay nakagising at siya ay nasa kalagayang janaba. Okay, yung janaba, ang tawag po dito ay kalagayang marumi na kung saan may kinalaman sa sexual na pangyayari. Okay, ibig sabihin kapag may lumabas na similya, sanhi ng pagtatalik sa pagitan ng dalawang mag-asawa o di naman kayong paglabas ng similya na sanhi ng wet dream. Okay, bilang resulta ng pagkikipagtalik o pagkakaroon ng panaginip o wet dream bago sumapit ang Fajr, okay, ang kanyang pag-aayuno ay katanggap-tanggap. Ang kanya lamang gagawin ay ang tinatawag na ghusl o di kay ritual na pagligo dahil sa sexual na kaganapan. Okay, obligado sa kanya magsagawa ng pagliligo, yung ghusl na tinatawag. Okay po, malinaw? Para po sa pagdarasal ng tinatawag na Salatul Fajr sa madaling araw, kasama ang jama'ah, ang sama-samang pagdarasal sa loob ng masjid. Okay, kaya lang sa ngayon ay hindi pa tayong allowed magsala sa masjid, so sa bahay muna tayo. Okay po, pero bago magsala, okay, ay kinakailangang magsagawa ng ghusl doon sa mga nakipagtalik sa kanilang mga asawa. Dahil ito'y pinapatunayan na isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdan naman siya ng Allah, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakagising bago sumapit ang Fajr, na siya ay nasa kalagayan ng janaba pagkatapos ng sexual na pakikipag-ugnayan sa kanyang mga asawa. Siya ay naliligo at tinataguyod niya ang kanyang pag-aayuno. So, ibig sabihin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sa gabi ng Ramadan, okay, yung na-break mo na yung fasting mo, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan ka sa iyong asawa sa tatawag na sexual na gawain, at nakatulog ka, at pagsapit ng bago sumapit ang Fajr, okay, halimbawa, na-late ka na ng gising at malapit na talagang oras ng Fajr na kinakailangan mong kumain. So sa ganung kalagayan, kahit hindi ka pa nakaligo, ay pwede ka nang kumain muna ng iyong sahur. Okay, kumain ka ng sahur at pagkatapos ay maligo ka, yung tatawag na ghusl, bago ka magsagawa ng sala. Kasi baka iniisip ng ilan sa mga kapatid natin na hindi pwedeng kumain muna hanggat hindi pa nakaligo. Okay? So, kahit ikaw ay junub, ikaw ay nasa kalagayan ng janaba na tinatawag, ay pwede kang kumain ng iyong sahur bago ka maligo para isagawa ang sala. So, malinaw po? Malinaw mga brothers and sisters? Ano ba yung sahal? Paano po ang mag-isa lang ang sahal? Ano ba yung sahal? Hindi ko maintindihan ang sahal. Okay, mamaya po, Brother Ahmad, inshallah.
Mag-message ka na lang. Okay, pangatlong nakakasira ng ating pag-aayuno ay ang sinasadyang pagsuka. Okay? Ulitin ko po, nakuha natin ang sinasadyang pagkain, pag-inom sa araw ng Ramadan. O yun ang unang nakakasira. Pangalawa, ang pakikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan. At yung pangatlo ngayon, ang sinasadyang pagsuka. Okay, ang kahulugan nito, ito ay ang pagtapon ng anumang bagay mula sa sikmura o tiyan mula sa pagkain o inumin ng sinasadya na inilalabas sa bibig. Ngunit kapag siya ay nasuka, nalabas sa kanyang kagustuhan o hindi niya sinasadya ang kanyang pag-aayuno, ay mananatiling katanggap-tanggap. Okay? Mananatiling katanggap-tanggap. Okay, yung sinasabi natin dito, yung pagsusuka, ay kapag sinadya mong sumuka ka. Okay, halimbawa, ano ba yung halimbawa dito? Ang halimbawa dito mga kapatid ay yung bang talagang dudukutin mo yung iyong loob ng iyong bunganga hanggang sa ikaw ay makasuka. Okay, kasi sinasadya mo po yun. O di naman kaya, halimbawa sabihin natin mayroong isang lugar na kung saan talagang napakabaho at kapag lumapit ka doon ay magsusuka ka. Ngunit naman, ikaw ay sa katigasan ng ulo mo ay lumapit ka talaga doon at pagkatapos mong makaamoy ng masangsang amoy ay sumuka ka, so pasok yun sa sinasadyang pagsuka. Ngunit kapag hindi mo naman sinasadya, ay hindi siya nakakasira at manatiling katanggap-tanggap ang iyong pag-aayuno. Okay po, malinaw? Malinaw mga kapatid? Dahil sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang nasuka habang siya ay nag-aayuno nang hindi niya sinasadya ay walang kabayaran sa kanya, at sinuman ang sinadyang sumuka ay kinakailangan niyang palitan ang kanyang pag-aayuno. So malinaw po talaga sa hadith na binanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag hindi niya sinadya ay tanggap ang kanyang pag-aayuno. Ngunit kung sinasadya niya ay kinakailangan niya na itong palitan. Kailan? Sa pagkatapos ng Ramadan. Okay? Pang-apat po na nakakasira sa pag-aayuno ng isang Muslim, okay, ay paglabas ng dugo. Okay, para po ito sa mga kababaihan kasi baka may mga sisters tayong nanonood. Paglabas ng meron po kasi shinare po ng ng asawa ko, mashallah, jazakallahu khair. Paglabas ng dugo, okay, sanhi ng regla o di kaya ng tinatawag na sanhi ng pagdurugo pagkatapos manganak. Ito po yung tinatawag na haid at saka yung nifas. Yung haid, ito po yung buwanang dalaw sa mga kababaihan, at yung nifas naman, ito po yung mga tinatawag na pagdurugo na sanhi ng bagong panganak ng mga kababaihan natin. Okay? So ang usaping ito ay para sa mga kababaihan, wala po dito yung mga kalakihan. Ngunit sa mga brothers natin, kailangan din nilang malaman ito para po maituro nila sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga kapatid na babae, sa kanilang mga anak na babae, o di naman kaya sa mga kanilang mga kakilala na mga o kamag-anak na babae. Okay? Pero sa mga sisters talaga, para talaga sa inyo ito. Kapag nakita ng babae ang dugo ng kanyang regla o nifas, o di tatawag na regla o di kaya ng tatawag na pagdurugo sanhi ng panganganak, kahit pa man din ito ay nangyari sa pinakahuling oras bago ang paglubog ng araw. Yung bang talagang sabihin natin 2 minutes or 1 minute na lang talagang lulubog na yung araw sa kapag dumating ang kanyang pagdurugo, ay kinakailangan niyang putulin ang kanyang pag-aayuno at obligado sa kanya na palitan ang araw na iyon pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Okay, malinaw po mga sisters? So ito yung mga sisters natin na exempted din sila sa mga ganitong kalagayan.
Okay, kapag dumating po sa kanila ang monthly period nila at saka yung pagdurugo, sanhi ng panganganak, ay puputulin nila ang kanilang pag-aayuno agad-agad kung kailan sila nagkaroon sa araw ng pag-aayuno ng kahit paman sa pinakahuling oras na bago paman lumubog ang araw. Kaya lang, kinakailangan nila itong bayaran pagkatapos ng Ramadan. Okay po, malinaw? Hindi po kagaya ng sala. Kasi po yung mga sisters po natin, yung mga kababaihan po natin sa Islam, kapag sila ay may mga pagdurugo, ay exempted sila sa sala. Okay? Bawal sila o ipinagbawal sa kanila ang sala o di kayong pagdarasal. Ngunit hindi na nila ito kinakailangang bayaran pa. Yung mga araw, kung sabihin natin 1 week ang kanyang regular na pagdurugo. So ibig sabihin niya, pagkatapos na siya ay naging malinis na at nakaligo na, ay hindi na niya kinakailang bayaran ang mga araw na hindi niya napagsalahan. Ngunit tandaan po natin mga kapatid, mga sisters natin, sa buwan ng Ramadan, kapag ikaw ay nag-aayuno at dumating sa iyong mga pagdurugo na ito, ay bibilangin mo po ang mga araw na hindi mo napag-ayunuhan, okay? At babayaran mo ito pagkatapos ng Ramadan. So malinaw po? Inshallah po naging malinaw sa ating mga sisters. Okay, ano po mga kapakinabangan na makukuha po natin dito? Unang-una, karamihan sa mga pantas ay pinanghahawakan ang pananaw na ang hijama. Ano ba yung hijama? Ito ay ritual na gawain sa pagguha ng dugo sa pamamagitan ng particular na gawain. Yung hijama po, yung ginagawa sa likod, yung hihiwain ng konti, yung likod, yung balat ng likod hanggang sa lumabas ang dugo at saka lalagyan ng parang gamit na hindi ko alam kung anong tawag doon at doon niya sisipsipin ang dugo. Okay? So karamihan sa ating mga scholar sa Islam ay talagang pinanghahawakan nila ang pananaw na ito ng pagsagawa ng hijama ay hindi nakakapagpawalang bisa ng pag-aayuno ang sinumang gumawa nito, dahil ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam mismo ay nagpapakuha ng dugo o sumasailalim sa pagkuha ng dugo sa kanyang kapanahunan habang siya ay nag-aayuno. Mula sa salaysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kalugdan-nawa siya ng Allah, ay nagsasabi, ang sabi niya, binigyang bisa, okay? Binigyang bisa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay, ibig sabihin nito, ang pagsasagawa ng tinatawag na hijama ay binigyang bisa ng ating sugo sallallahu alaihi wasallam para sa nag-aayuno ang paghalik at ang pagsagawa, okay, fil qiblati wal saim wal hijama. Lisaim al qiblati wal saim wal hijama. Yung tinatawag na paghalik ng walang kasamang sabihin nating walang kasamang pagnanasa at ang pagsasagawa ng hijama. Okay, malinaw po? Ngunit ito ay hindi ka nais-nais na gawain kapag nagbubunga ito ng kahinaan. Okay po, kasi baka mamaya maraming dugo ang lumabas at magbubunga ito ng tatawag sabihin nating ikaw ay manghihina, so hindi po ito ka nais-nais na gawin. Dahil noong tinanong si Anas bin Malik radiyallahu anhu, okay, sinabi niya, kinasusuklaman ba ninyo ang hijama para sa taong nag-aayuno? Ang kanyang naging tugon, hindi. Maliban na lamang kapag ito ay nagbibigay kahinaan sa kanya. Okay? Sunod na mga usapin. Pagdurugo na sanhi ng pagkasugat o pagbunot ng ngipin, pagkakaroon ng balingoy-ngoy, pagkuha ng dugo bilang pagsusuri o di naman kaya'y pagkaloob ng dugo sa iba ay hindi nakakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Ngunit sa pagkuha ng dugo para ipagkaloob sa ibang tao ay higit na mainam kapag ito ay gagawin sa gabi.
Okay, malinaw? Kasi baka mamaya kapag labis-labis ang dugo na nakuha mula sa iyo ay magiging sanhi na ikaw ay humina at ikaw ay walang kakayahang mag-ayuno. Na kung kaya ay kinakailang mas mainam na gagawin mo ito sa gabi na na-break mo na ang iyong fasting. So malinaw po mga kapatid. So yun po yung mga bagay na nakasira ng ating pag-aayuno. Okay? So kung may mga katanungan po kayo sa mga nakakasira ng pag-aayuno ay pwede po kayong magtanong, inshallah. Mag-comment lamang po kayo at kung kaya po nating sagutin ay sasagutin po natin at kung hindi naman natin kayang sagutin ay itatanong po natin sa mga mas nakakaalam pa patungkol sa mga usaping ito. Okay, may malinaw po mga brothers and sisters. Nag-adhan na yata dito sa amin, so parang makapagsala na po. Malinaw po. So siguro malinaw kasi lahat siguro naunawaan. Alhamdulillah. At bago po natin tapusin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasi nga po sa Sabado or sa Huwebes po ng gabi ay magkakaroon na po ng moon sighting. Titingnan na po yung yung tinatawag na buwan, sisilipin na po yung buwan. Kaya lang nakalimutan po nating banggitin sa simula pa lang ng ating talakayan na ito, hindi po natin nabanggit ang mga gawain na kung saan mga makabagong gawain na hindi pinapahintulutan sa atin bago pa man magsimula ang Ramadan. Kasi po ilan sa mga kapatid natin, ilan sa mga kapatid natin ay nagsasagawa ng mga gawain na kung saan ito ay mahuhulog sa tinatawag na bid'a. Okay? Mahulog sa bid'a. Halimbawa, pagbigay ako ng halimbawa, yung iba kasi ay naliligo sila. Sunnah daw na maligo bago pa sumapit ang Ramadan. Okay? O di naman kaya yung iba po ay nagpapakain ng hindi ko alam kung sino yung pinapakain nila. Nagpapakain sa kanilang mga kapwa bilang ito daw po ay kanais-nais na gawain bago sumapit ang Ramadan. O di naman kaya may mga binabasa silang mga surah, mga chapters sa Quran kagaya ng Suratul Yasin, kagaya ng Suratul Ikhlas, at ito ay special doon sa buwan sa mga araw na yon bago pa sumapit ang Ramadan. Okay, so ilan lang po 'yun sa mga gawaing bid'a, sa mga makatuklas, mga makabagong gawain na wala naman sa Islam. Okay po? Halimbawa doon yung karamihan talagang ginagawa ng ilan sa mga kapatid natin, maging lalaki man o babae, ay yung sinasabi nilang sunnah daw na maligo. Halimbawa, bukas na yung Ramadan, sunnah daw na maligo yung sa gabing 'yon. Okay, sunnah daw na maligo o di naman kaya ay magpakain. Okay? Sabi nila yun ay sunnah. Pero ang totoo yun po ay bid'a. O di kayo mga makabagong tuklas na gawain. Kaya lang kung tutuusin, napakarami tayong mga kapatiran na talagang nagbibigay ng advice sa mga brothers and sisters natin sa social media. Kaya lang, ang problema lang ay hindi naman sila nag-iingay ngayon, hindi naman na binabanggit ang mga bid'a na gawain ng ilan sa mga kapatid natin bago pa sumapit ang Ramadan. Okay, nasabi ko lang po ito. Okay, sana po ay mag-ingay din sila doon sa social media na talagang ipangalandakan nila sa social media na ang mga gawaing bid'a na ginagawa ng ilan sa mga kapatid natin upang maiwasan po ng mga kapatid natin na gawin ito bago pa man sumapit ang Ramadan. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsusubaybay, sa inyong panonood at sa inyong pag-share sa ating mga kapatiran. Okay, nawa ay gantimpalaan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang po ito ng Allah sa timbangan ng ating kabutihan sa araw paghukom. Allahumma amin. So salamat po sa inyong pag-share at i-share nyo pa po sa ibang mga kapatid natin. At kung meron man akong nasabi na medyo hindi maganda sa inyong pandinig,
ay humihingi pa ako ng paumanhin sa inyong lahat. At kung meron man kong nasabi na talagang hindi maganda, ay siguro ito ay nagmumula sa akin. At maraming salamat din sa inyong lahat talaga sa pagtutok ninyo sa amin. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po kasi sala nito sa amin. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay inshallah po mga kapatid, ay meron po ulit tayong bukas, same time pa rin po, patungkol pa rin po sa pag-aayuno. Ipagpatuloy po natin yung ating talakayan. So inshallah po, abangan nyo po. So maraming salamat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.